Hindi man lang umabot ng isang oras ang pagharap ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa pagdinig ng Sandigan Bayan araw ng Martes. Siya'y tumayo bilang state witness para sa kaso ng maanumalyang flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Bukod sa kanyang pangalan at personal na detalye, wala na siyang nasabi sa loob ng korte. Nangyari ito dahil ang prosecution wala nang ginawang direct examination. Ang mga abogado ng mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa tumanggi namang isa lang sa cross-examination o pagtatanong ng depensa si Alcantara. Ang mga naturang dating opisyal ay kapwa-akusado ni resigned Congressman Saldico sa kaso. Ang mga salaysay ni Alcantara sa judicial affidavit nagkasentro sa kanyang nalalaman sa dating kongresista. Nakipagpulong daw ito kay Ko noong huling bahagi ng 2021. Nakuha raw ni Alcantara ang cellphone number ni Ko mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa kanilang pag-uusap, naghahanap umano si Ko ng distrito kung saan siya maaring maglagay ng pondo para sa mga proyekto. Nakita naman sina Alcantara, Ko at si former DPWH Engineer Bryce Hernandez sa BGC sa Taguig. Humingi si Ko ng listahan ng mga planning proyekto para sa flood control. Ang plano raw ni Ko ay magpasok ng proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Ayon sa prosecution panel, nais patunay ni Alcantara na magkakilala sila ng dating kongresista. Lumalabas din na nais ni Ko na maging kontraktor sa sarili niyang mga proyekto. Sinasabing kontraktor na si Ko noon pang taong 2019. Pinayuhan naman daw ni Alcantara si Ko na ipaubaya ang mga proyekto sa mga lokal na kontraktor sa Bulacan. Pero ang presentasyon kay Alcantara bilang testigo sa maanumalyang road dike project sa Oriental Mindoro, mariing tinutulan nga ng depensa. Para sa kanila, irrelevant o walang kinalaman ang kanyang sasabihin sa kaso. Walaan niyang personal knowledge sa Alcantara tungkol sa naturang flood control project para maging testigo ito sa korte. Pero hindi ito pinanigan ng mga mahistrado dahil sa isang mahalagang aligasyon na si Saldico ang beneficial owner o ang totoong may-ari ng proyekto kahit sinabi ni Ko na umalis na siya sa kumpanyang SunWest Incorporated, kumpanya na siyang humawak sa proyekto. Kahit pinayagan ng korte ang testigo, hindi pa rin nagtanong ang mga abogado ni Ko. Paraan daw nila ito para ipakita na hindi nila kinikilala ang pagtestigo ni Alcantara sa kaso. Pinaniniwalaan naman na taktika lang ito ng depensa para umiwas sa mga isyu. Bago si Alcantara, una nang iniharap sa Sandigan Bayan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Doon ay sinuwalat ni Bernardo na nakatanggap siya ng 100 milyong pisong balato mula kay Saldico. Ang pera ay dumaan daw kay Alcantara para sa mga proyekto. Nabulgar ang impormasyong ito noong tinatanong na ng depensa si Bernardo. Sa April 7, gagawin ang susunod na pagdinig sa Sandigan Bayan kung saan magsasalita naman bilang testigo ang mga taga-Anti-Money Laundering Council.